Amen. Praise God. Isang magpalang umaga po sa bawat isa. At magpapasundan sa bawat ating Panginoon. Bago po tayo sa kawitan sa kanya, ang great miracles. Amen.
Hallelujah. Pagi manatili sa presensya ng ating Panginoon ngayon. Patuloy natin siya sa bahay ng makaraan. Awitin natin sa Kanya. Rain awakening. Lord, pour out your Spirit. Pour out your
praise God, hallelujah. Minsan pa ngayong umaga, amen, tayo darapos sa ating mga panalangin. Patuloy natin itataas, amen, ang ating bansa, na patuloy na paggabay, proteksyon ng Panginoon sa ating bansa, sa kumakalat na virus, amen, sa ating kapanahunan. Patuloy natin itaas na ang Panginoon, patuloy na bigyan ng wisdom, amen, sa ating mga nanunuluno, simula sa ating presidente hanggang sa pinakamababang lokal ng pamahalaan. At ganoon din, especially ang municipality of Marikina, amen, patuloy natin itaas, hindi magbabago ang ating panalangin tungkol sa lugar na ito, amen, na dito sa lugar na ito ay magbabago ng Panginoon ng mga manggagawa, amen. At ganoon din, patuloy natin isasama sa panalangin, amen, ang fellowship, amen, na pinagkatiwala sa atin ng ating Panginoong Jesus, na buhay ng ating mga leader, amen, simula kay Pastor Greg, Pastor Jessica, at ganoon din ang ating national leader, Pastor Boy, Pastor Susan Esquida, amen, patuloy natin sa panalangin, ang proteksyon at gabay, ang Panginoon sa kanilang pag-ministeryo, ganoon din ang iglesia, amen, sa lungsod na ito, amen, patuloy na ang Panginoon patuloy na magdako ng mga kaluluwa, mga kabataan, mga magulangin hanggang magpagamit ng kanilang buhay para sa ating Panginoon. At ganoon din patuloy natin isasama sa ating panalangin nila ng mga international and local pioneering churches, ganoon din ang mga bagong tatag na iglesia, amen, pinili natin ang pagkilos ng Panginoon sa mga lugar na kanilang pupuntahan, mga missionaries, amen, nagkaroon tayo ng bagong missionaries sa Singapore, amen, patuloy natin itong idadala sa Panginoon, mga missionaries natin sa Cambodia, Thailand, Taiwan, Vietnam, Myanmar, amen, patuloy natin silang isasama sa ating mga panalangin. At ganoon din ang mga prayer request ngayong umaga, amen, as to Gloria Lacande, amen, patuloy natin na isasama ang complete healing. Ganoon din sa ating mga kapatiran, as to April Garcia, as to Guadalupe Robledo, amen, mga kapatiran na alam ng may karamdaman, banggitin niyo po sa inyong panalangin. Ganoon din ang mga mananampalataya na naapektuhan kung nagkakalamidad ng baha. Patuloy natin isama sa panalangin ng kanilang muling pagbangon. Ang Panginoon ang mag-provide ng lahat nilang pangangailangan. Amen. Ang buong Ancheta family, ganoon din sila Nanay Salim, Nanay Tarsilin, Sister Shoni, amen, Sister Milet. Amen. Patuloy natin isama sa panalangin ng kanilang kalakasang physical and spiritual. Ganon din ang salita ng Diyos na mahayag ngayong umaga. Amen. Patuloy natin isama sa panalangin at patuloy magsilbing kalakasan na hamon sa ating paglilingkod. Ganon din ang magdadala ng kanyang salita ngayong umaga, ang kanyang gagamitin ay ang ng Panginoon ng kanyang labi. Amen. At patuloy din natin isama, amen, ang ating tagapanguna sa lugar na ito. Kasi gamitin ng Panginoon sa mga pangyayari kaparaanan ng saksakan siya ng ating Panginoon Jesus sa ikalalawak pa ito susulong na kanyang gawain dito sa lugar ng Marikina. Amen. At bago tayo paunahan sa panalangin ni Brother Aeroport, ay sama-sama natin pasimulang purihin ng Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, ngayong umaga, Panginoon, na kami binala, Panginoon, sinitahan, mga nanalista sa Lord God, iskil, Panginoon, na aming gagawing gawain, Panginoon, tinataas namin sa iyo, Panginoon, iskil, Panginoon, gabayan mo kami, Panginoon, iskil, Panginoon, yung lalaking gagamitin, Panginoon, sa harapan, Panginoon, iikot mo siya, Panginoon, ng wisdom and knowledge, O Lord God, iskil, Panginoon, pati na rin po kami, Panginoon, mga naikinig, Panginoon, iskil, Panginoon, iikot mo kami, Panginoon, ng teachable spirit, Panginoon, huwag natin nakakos, Panginoon, sa aming pang-araw-araw ng buhay, Panginoon, ang mga salitang kanyang mahihayag, O Lord God, iskil, Panginoon, tinataas din po namin sa inyo, Panginoon, ang
ang mga kapatiran namin, Panginoon, na may sakit, Panginoon, alam namin, Panginoon, ikaw ang Diyos na nagpapagaling, O Lord God, na namin, Panginoon, ngayon ang karalingin, Panginoon, Jesus, hallelujah, Lord. Yes, Lord God, Panginoon, nangyayari po, Panginoon, ang mga buksan na churches, O Lord God, yes, Panginoon, ikaw ang bumabay sa kanila, Panginoon, yes, Panginoon, mga kapatiran, Panginoon, na nananalangin sa iyo, Panginoon, kanilang mga sambit, Panginoon, sa kanilang mga labi, Panginoon, ay yung tupalit, Panginoon, na kailangan, Panginoon, na katuparan ito, Panginoon, binabalik ko po sa inyo, Panginoon, pinakamataas na pagsamba, pupuri sa pangalan ni Jesus. Amen! Bating Pilipino, ika nga ni Pastor Emil, Bating Pilipino, kawayan, pa-baby. Amen. Praise God. Amen. So, welcome po sa ating Sunday morning service, Martina Church. Welcome natin ang ating bagong tagapanguna, Pastor Johnny. Si Brother JP, amen. Praise God. Welcome po. Tunay nga nakasama natin ang Diyos. Amen. Para sa ating ilang mga pabalita, amen. So, katatapos lamang ng ating conference. Amen. At napakaganda na ginawa ng ating Panginoon. Amen. Nakapagbukas amid the pandemic. Amen. Nakapagbukas ng mga bagong churches, not just locally, but internationally. Amen. So, patuloy ang pagkilos ng kaaway, pero patuloy din lalo ang pagkilos ng ating Panginoon. Lagi natin tatandaan kapag kumikilos ang kaaway, ibig sabihin na ginagawa ng Diyos. Dahil yung pipigilan niya. Amen. Kaya kung kumikilos ang Panginoon, sa buhay mo, huwag kang magtaka, kumikilos din ang kaaway. Yung ating prayer, amen. Tuloy-tuloy po yun, every morning, alas 6, bukas po ang church mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8. Amen. Pwede po kayong pumunta dito sa church para po tayo ay makapanalangin. At kung hindi ka available ng umaga, ay meron po tayong evening prayer. Meron tayong evening prayer na mag-start din ng alas 6 hanggang alas 8 din ng gabi. Bukas din po ang iglesia. Yan po ay araw-araw. Amen. Ang ating pong midweek service ay so tingnan natin kung magkakaroon tayo ng pagbabago dahil nung wala pa po tayong dito na pastor, tayo po nasa online na hinuhost ng Myanmar. So, bali pag-uusapan po yan natin, mag-intend na lang tayo for further announcements sa ating magiging midweek service. So, baka ibalik natin dito sa iglesia, sa loob ng ating ng iglesia, yung ating midweek service. Yung ating practice para sa mga disciple, amen, yan ay every Saturday, no? Saturday na alas 6 ng hapon. So, inaasahan namin na yung mga disciple pupunta dito ng alas 6 ng hapon para sa practice. No, praise God. Pasensya po sa aking technicalities. So, asan ako? Practice. Nasa practice tayo. Sabi ko, nasa practice tayo, disciples. Amen. Praise God. So, yun. Ang practice natin ay alas 6 ng hapon, pero may nabanggit na sa amin si Pastor kagabi, no, na so, ibabalik natin mga activities natin sa labas. No, dahil talaga napapanahon na muling lumabas ang iglesia dahil napakatagal na walang gawain. Ano po? So, mangyayari po na siguro yung practice natin ma-adjust ng oras. So, dati start tayo ng 6 or siguro mga 7 or 7:30 onwards yung ating practice total. Hindi naman tayo masyadong magtatagal sa practice. Yung alas 6 natin, gagawin natin paghayo. No? Mag-evangelism tayo, street preaching or one-on-one evangelism. Kung hindi pa umubra yung street preaching, no? Magawa naman tayo dyan sa labas. Ang call time natin ay alas 5. No? Alas 5 ng hapon every Saturday. Every Saturday. For the meantime, every Saturday, yun ang ating magiging schedule ng paghayo. Call time natin alas 5. Pero lalabas tayo na alas 6. Call time natin 5. So, dapat before 6.
andito na tayo, 5 hanggang 6. So meron tayong grace period, isang oras. Mahaba na yun, no, para makapunta tayo lahat dito ng ganung oras para tayo makasama sa ating paghayo. Amen. Sabado rin ng umaga, kung uubra, ibabalik natin yung ating discipleship. Amen. So magkakaroon tayo ng discipleship. Kaya abang lang tayo sa iba pang mga announcements sa mga darating araw. Kaya pwede tayo mag-announce sa GC ng ating church activities. So, at yung ating yung ating Sunday service, bali kanina, wala muna tayong Sunday school. Pero next week, amen, ay uumpisa na muli natin ang ating Sunday school. Amen, ang ating pong church, ito po ay simula nung nagbukas muli ang ating church. Palagi na po ito maagang binubuksan. Alas 7 pa lang po, amen, o 6:40 kanina, nandito na si kapatid. Amen, naghihintay dyan sa labas. So, pwede na kayo pumunta dito ng ganong oras. Alas 7, bukas na po ang church. Prayer tayo ng alas 8. Amen. Start tayo ng Sunday school ng alas 9. Alas 9, start tayo ng Sunday school hanggang 10. And mga 10:30, mag-start tayo ng ating, or 10:15, mag-start tayo ng ating Sunday morning service. Sa hapon, amen, nakalimutan ko pala bang kahapon kay Pastor, yung ating kasing hapon ay nag-start tayo ng 4. Prayer natin ng grace. So, bali, okay po ba yung Pastor o mag-adjust pa tayo ng oras ko? Mga 6 po ng hapon. Okay. So yun, umpisa na natin mamaya po. So mamayang gabi ay ang ating service ay magsisimula na ng alas 6 ng hapon. No, at ang full time natin para sa prayer ay alas 5. No, so inaasahan namin na yung mga disciple, mga ginagamit ay narito na ng mga oras na yun. Pwede naman na hindi kayo umuwi. No? Lalo ngayon, kahit hindi kayo umuwi ngayon dahil after ng service, pwede tayo dito tayo magsasalo-salo. Amen. Merong may pakain si Mayor. May pakain si Mayor. So dito tayo mag-lunch. Amen. Bonding. Kasama ang ating bagong tagapanguna. No? Para malaman na rin kung sino yung mga kasabay. Wala na. Meron pa ba? Marami din na ba? So baka mamaya maraming umuwi. So ayun, kahit hindi na tayo umuwi. Kasi after ng ating lunch ay siguro tuloy yung sharing natin. So ganda. So ituloy natin yung nakagugalian natin habang nagsasaing. Amen. Ay tayo ay nag-share. Amen. Ating mga napag-aralan, ang ating mga sarili na pag-aralan sa Bible, na-share natin sa ating mga kapatira. Siguro after ng ating lunch, pahinga tayo ng kaunti after ng lunch, tapos yung mga naka-assign na panghapon, kompleto naman kayo, yung mga naka-assign na panghapon, may practice para sa afternoon service natin. Para pagdating natin ng 5, walang gagalaw ng instrument, prayer tayo. Then start tayo ng 6. So, after ng lunch, mahaba-haba yung oras natin, mga 1 or 2 siguro. Start ng practice para sa Sunday afternoon service. Yung mga tutugtog sa hapon. Para pagdating ng prayer time, ay walang sangingay ng instrument. Prayer time lahat. Kaya kung wala na ako nakalimutan sa ngayon, yung palakpakan ng ating mga activities dito sa iglesia. Abangan na lang tayo sa ating GC for further announcements. Amen. At kung wala na ako nakaligtaan na yung umaga, amen, tayo po ay, ako may magpapakasakali, amen, sa ating kalagitnaan na ikaw ay nais mong magbalik ng papuri sa ating Panginoon. Amen. Meron po ba sa ating kalagitnaan na testimony ngayong umaga? Amen. Meron po ba?
mga pinagpala sa kabila ng mga nangyayari sa ating paligid, dito ang pinagpala at pinagpala sa Panginoon. Ang papuri. Amen. Meron po ba? Amen. Going once. Amen. Praise God. Kung wala, ay nais ko magbalik na papuri sa ating Panginoon Jesus. Amen. Amen. At hindi naman kaila sa bawat isa. Yung itong nangyaring kalamidad, itong nakaraang araw lamang, na may pandemic na, dinaanan ka ng bagyo. Napakarami sa ating mga kapatiran, hindi lang mga kapatiran, dito sa Martina, napakaraming lumubog. No? At first time ko, doon sa aming lugar, nakita yung tulay na yun ng San Mateo na umapaw hanggang dibdib. So, talagang pati ako natakot. Dahil first time ko nakita yun sa dami kong dinaan ng bagyo na dyan ako nakatira sa Martina, naghabagat, nagundoy, hindi daw umapaw yun. So, nung ko lang nakita talaga na umapaw yung tulay. So, talagang natakot ako. Amen. Sabi siya, yung takot na yun, yung klase ng pagkatakot na yun, yun yung klase ng takot na mararamdaman mo na talagang hindi ka makakatulog. Yung ganong klase ng takot. Pero kagaya ni Jesus, amen, nakita natin yung larawan ng ating Panginoong Jesus yung sa tagpo na sila ay nasa gitna ng dagat na binabayo sila ng unos at si Jesus ay natutulog. Amen. Nabanggit na natin ito sa ating sharing nung nakaraan, amen. At sa hindi paliwanag na kadahilanan, pagkagamit ko doon sa tulay, pag-uwi ko ng bahay, amen, mga alas 8 yata yun ng umaga, nahiga ako at natulog. No? Bumabagyo yung tubig sa tulay, pataas ng pataas, pag-uwi ko ng bahay, natulog ako. Hindi ko alam kung ba't ako nakatulog. No? So, pag-gising ko, sabi ko, hala, nakatulog ako. Anong nangyayari sa labas? Lumabas ako. Talagang suot ako ng kapote kahit butas, no? Basang-basa ako. Punta ulit ako sa tulay, binisita ko ulit ng tulay, at praise God, amen, pupa na ang tubig. Kita na ulit ng tulay, pasa ulit ng tulay, amen, doon ko nakita yung pagkilos ng Panginoon na, oo nga pala, walang magagawa yung pag-aalala ko, hindi ko mapipigilan yung tubig niya sa kung mag-aalala ko. Just like Jesus Christ, na natulog siya, nasa gitna sila ng dagat, nasa gitna sila ng laot, amen, bumabagyo, yung mga kanyang tripulante, ay mga mangingisda, sanay sa dagat, and yet, takot na takot. So hindi basta yung bagyong kanilang naranasan. At ang Panginoong Jesus natutulog. Hindi dahil sa wala siyang pakialam, dahil alam niya ang proteksyon ng Panginoon ay sapat para sa bawat isa. Matutunan tayo mag-iwala sa Kanya at kahit sa gitna ng bagyo, mapapalatag tayo. Hindi ko naman sinasabi sa gitna ng bagyo, alam mo lulubog yung bahay mo, matutulog ka. Saan ka pupulutin? Manila Bay. Hindi naman yung ibig ko sabihin. I mean, sa kabila ng mga nangyayari ito, yung ating kapanatagan, yung ating kapayapaan, hindi tayo nababalisa. Hindi tayo nag-iisip ng sobrang kagaya ng marami. Dahil meron tayong Kristo na alam natin na sabi nga na kanya salita Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and all these things, yung lahat ng ating pangangailangan ay siya may daragdag sa atin. At kaya ako nagpapasalamat, ibinabalik sa kanyang papuri dahil sa kabila ng mga nangyayari, amen, ay iningatan ng Panginoon. Nariyan ang pandemic, narito pa rin tayo malusog na nagpupuri sa ating Panginoon Jesus. Nariyan ang bagyo at narito pa rin tayo nagpupuri pa rin sa ating Panginoon Jesus. Ito ay proteksyon, pagdabay ng ating Panginoon Jesus, kaya marapat lamang na sa Kanya ang papuri at pagsamba at pasasalamat sa ating Panginoon Jesus. Amen. Praise God. Amen. Kung wala nang hahapon, meron kong gusto mong humawol. Amen. Si Brother Noy. Amen. Amen. Si Brother Noy. Amen. Praise God. Iya ako. Bago kasi. So, ayun po ako po pala si Brother. Yun, nice ko lang po ibalik yung papuri sa Panginoon. Kasi nga yung bumagyo doon, tagagyan kami sa Romana. Ang saan yung lubugin, pinakalubuging lugar na pinakabaha, parang matitira na lang bubong pag bumagyo. So, ayun, kasi bago bumagyo, siguro muna ako. Nag-check ako ng baha, so ganun, nag-check, tas
sinat ako ng isang kabatiran, gano'n na manalangin. So, nanalangin ako ng gano'n. Nagpuyat ako para masubaybayan ko yung baha para kasi tumana po yung sa amin, pwede kami lubugin, gano'n, abutin. Kaya yun yung ginawa ko, nanalangin ako. Pagkatapos ko manalangin, naligo, siyempre, sobrang lamig ng panahon. Lamig. Yun. Malamig, no? Tapos sobrang lamig, nakatulog ako alas 3 na, ng madaling araw at may mga kumakatok sa bahay namin, karagta sila. Kinakatok nila yung grills ng bintana namin. Sabi, dyan na yung tubig. Tapos nagising po ako, si mama tulog pa rin. Tapos yun nga, diba, gising ako, ginising ko rin si mama at sinabi ko, ma, nandiyan na po yung tubig. Sa kalmadong paraan. So, yun yan, ma, nandiyan na po yung tubig. So, sobrang kalma nung pagkasabi ko, baka akala ni mama, tubig na believer po. Ganun. So, kaya tulog pa rin po siya. Tapos, tinabi ko na po ng malakas siya. Tapos parang, yung baha, nakikita ko po na malapit na sa pinto namin. Kung ano na naman po nilalagay ko kasi naantok pa po ako. Kaya lumikas kami. So yun lang po yung naisang ko doon na po. Kasi binigyan ako ng kakalmahan ng Panginoon. No? Hindi ako nataranta na yung baha na, hindi na, panic, gano'n, kung ano na ginagawa. Hindi pinasasaran ng Panginoon yung taranta. So parang ganyan na yung sinabi ni Kuya. Natulog na. Tinulugan yung baha. Sa akin, yun. Tinubigan yung tubig na baga. So, tsaka yung rin, pahuli rin na yung akala ko na mababasa yung buong gamit namin sa bahay, hindi rin pala. No? So, yung nabasa lang na damit sa akin, yung mga panlabas, pero yung mga ginagamit kong damit sa church, hindi nabasa. So, isang pagpapala rin kasi nakita ko halos kalahati na ng bahay namin yung nalubog. Nung nasa bubong na kami, tapos tumataas pa, tapos pagbalik namin hanggang binti lang po pala yung tubig. So, yung malabo yun, parang yung galing po nang nangyari, parang hindi ko maipaliwanag. So, yun lang po yung nais kong balik na po. So, kapag nananalangan tayo, binibigyan tayo ng kalmahan sa isipan ng ating Panginoon. So, yun lang po yung Praise God. Meron pa po ba sa akin lagi na? Last one. Brother Cleo, amen. Praise God. Nais ko lang magbalik ng papuri sa Panginoon kasi nung rin kami nun magbabalak sana ako magpuyat ng dahil babatayan ko yung tubig kaso napapikit ako, naantok na yun. Pagpikit ko, tumunog yung yung alarm, nagising ulit ako. So yun, ako. Nag-ayos kami, tapos sabay, tumulong din ako sa ibang kapatiran at doon natrap ako na doon kami natrap sa isang bahay na talagang hindi na kami makalabas. Tapos nagpa-chat ako kay mama, pinachat ko yung kaibigan ko sa mama ko, sabi ko, nandun ako sa bahay ng kaibigan ko. Sila mama, nagpapanik, galit na si mama. So ako, wala, chill lang ako doon, naglalaro pa nga sa tubig. Kasama yung isang kapatiran Tapos, yun nga yun, sinabi nga nila, brother Chris, tsaka brother nyo na hindi kami nagpapanik dahil may plano yung Diyos sa amin, ba't kami matatapos? Kung talagang, kung yung basta yung kaya akong gabayan ng Diyos dahil alam ko na, tinutulungan niya ako, sinasamahan niya ako, hindi ako matatakot dahil kasama niya ako Tapos, bala ko na rin mag-testimony para sa yung mga bago, nung hindi pa ako kilala. Isa akong dating batang, yung pamilya ko, matawag dito, wasak, tsaka magulo. Nasa 10 pa ako ng nanay ko, iniwan ako ng tatay ko. Tapos, yung mga pamilya ko, kilalang drug user, drug pusher, yung mga bisang ko, druggy boy, gano'n. Kilala sila. Tapos, isang araw nun, nahuli yung mama ko.
ako na lang tas kinuha yung mga kapatid ko, dinala sa, side ng stepfather ko, yun, sinama sila. Ako lang naiwan dito sa Marikina, so, yung buhay ko, talagang mapaparimaran, talagang nalulung ako sa alak, tas, kung saan ako tumira nun, sa jeep, sa tricycle, sa kalsada, at isang linggo akong hindi nakakain. Yun. Tapos, puro ginagawa lagi namin ng mga kaibigan ko, magnanakaw. Pag wala yung best friend ko, ako laging magyayayang magnakaw. Ganun umiikot yung buhay ko dati. Tapos, simula nung nakakilala ko sa Panginoon, nung may natuto sa akin, kasabay merong dumating isang pastor at isang kapatiran na nagsabi na mamimigay daw ng grocery pagdating accessory. Yun. Napapunta kami nun. Scam. Salamat dahil na-scam ako. At naligtas ako. Yung dating laging batang nagyayayang magnakaw. Ngayon, isang batang binago na nagyayayang sa Panginoon. Nagyayayang sa simbahan. At nangangaral na rin. Ayun lang po. Amen. So, tunay nga po napakabuti ng Panginoon sa ating buhay, napakadakila ng plano ng Diyos para sa Marikina dahil marami pang kagaya niya ang nandyan sa labas. Amen. Sabi nga ni Pastor kagabi, napakarami ng aanihin. Ngunit ang mga manggagawa ay kulang na kulang. Kaya tayo mga naririto, amen. Tayo ang gagamitin ng ating Panginoon Jesus upang sila ay maabot ang katulad niya, ang katulad mo ay makakilala niyo sa Panginoon. Maranasan ang pagbabago ng buhay ng ating Panginoon Jesus. Amen. Kung hindi sila marunong magbasa ng Biblia, tayo ang kanilang magiging Biblia. Amen. Praise God. At kung meron pa kami nais magbalik na ako sa salamat sa ating Panginoon, reserve niya, meron pa mamayang hapon. Amen. Ngayong umaga ay naroon tayo sa susunod na gawain. Ang gawain ng pagbibigay. Amen. Tayo ay hahamon. Gawain ng pagbibigay. Praise God. Partida. Ginahayang mga yan. Amen. Praise God. Kamunahan tayo ng ating kapatid sa pananampalataya, si Brother Jeff Yakambi. Purihin natin ang mga naman. Amen, Lord. Praise God. Amen. Sino po dito masaya? Amen. Hello. Ngayong umaga po, bago po tayo dumako sa isa sa mahalagang gawain natin ngayong umaga, nais ko lang pong i-announce, lalong-lalo na sa mga kapatiran natin, na ang church po natin ay sumusunod po sa health protocol ng ating gobyerno. Pinapollow po natin yung social distancing, no? At tayo po ay nagsusuot po ng mask. Kung meron man nagsusuot ng face shield, no? Nagsusuot sila. Wala po tayong mask, wala tayong pambili kasi nabahan tayo. Kaya mga dama ng saging, gano'n, no? Basta nagsusuot tayo ng mask para makapag-comply tayo, no? Sa ating gobyerno. Ganyan din naman, pagpasok natin, meron tayo yung tinatapakan na para sa tapakan natin. At meron din tayo thermal scanner. At meron din tayong alcohol, no? Binabalit tayo ni Brother Janus, no? Para sa thermal scanner, no? At pag tayo umabot sa limit, no? Tinatapon niya tayo palabas. Kaya para po dun sa nag-aalala, no? Para po sa mga kapatiran natin na nasa bahay, no? Safe din po dito sa church, no? Binabantayan tayo ng higit. Praise God! Dahil tayo sa nagbibigay! Praise God! Sabi ko nga, ako ay isang dakilang Chismoso naman. What chismosa? Kasi pang-Barbie yun. Isang kwento yung lagi kong binabalik-balikan tungkol sa gawain ng pagbibigay. Ito ay tungkol doon sa isang magkapit-bahay, no? Ito magkapit-bahay na to ay matagal na silang magkakilala. Matagal na silang close sa isa't isa. At tuwing mayroong handaan,
kapitbahay, ito si kapitbahay ay mahilig magpadala ng ulam. Mahilig magpadala ng pagkain. O ano pa mga bagay na meron silang handa, nagpapadala siya sa kanyang kapitbahay. At ngayon din naman, alam na to ni kapitbahay B na pag nagkaroon ng handaan sa kapitbahay A, ay makakatanggap siya ng pagpapala ng pagkain. Sabi nga nila, foods. Di ba? Nagkaan mga kabataan kayo, foods is life. Sin? Ito yung nangyari. One time, nagkaroon ng handaan kay kapitbahay Wak A. Napansin ni kapitbahay na napakaraming handa. Samot-sari, ang sasarap. Pero nagtaka siya dahil lumagpas na ang katanghalian, wala pa siyang natatanggap. Wala pang dumadating o kumakatok sa kanyang pintuan para magbigay ng pagpapala. E di, kibit-balikat, hinintay na lang niya. Lumagpas na ang merienda, wala pa rin dumarating. Aba, teka. Pagdating ng kagabihan, wala pa rin tumatok sa kanyang tahanan para magbigay ng pagkain. Nagtaka siya. Napaisip siya. Ngayon, kinabukasan, nung makakasalubong niya sa daan, si kapitbahay A, hindi niya naiwasang magtanong, kaibigan, may handaan pala sa inyo kahapon. Oo, meron. Nagtataka ko lang, kaibigan, parang nakalimutan mo yata ako'y bigyan ng iyong pagkain. Simple lang naman ang sinabi ng kanyang kaibigan. Sabi ni kapitbahay, wala namang problema sa pagbibigay. Wala pa problema. Kung bigayan lang, bibigyan kita. Pero meron tayong isang problema. Ang problema ito, kapatid, wala na kaming mangkok o tasa sa bahay. Nasa inyo na lahat. Hindi ka marunong magsole. Minsan na kapatid, ang buhay ng Kristiyano ay ganito. Nagpapala tayo ng Panginoon. Napakadami. Minsan yung simpleng bagay ng pagbabalik, nakakalimutan natin mga kapatid. Ganun po ba? Ganun tayo. Ganun yung nangyayari sa buhay natin. Kaya minsan, pag naghihintay tayo ng pagpapala, mga kapatid, minsan, kailangan din natin tanungin yung sarili natin. Tayo ba ay tapat na nagbabalik sa Panginoon para patuloy na dumaloy ang pagpapala sa buhay natin? Tanong natin yan, mga kapatid. Kasi mga kapatid, magandang example para sa ating church ay ang Mandaluyong Church. Diba? Kung sila tumigil sa pagbibigay sa kanilang church, wala kang makikita. Wala tayo. At kahit kailan, hindi magagamit ang salita ng Panginoon dito para makapagligtas ng kaluluwa sa marikina kung ang Mandaluyong ay tumigil. What if tumigil sila? Asan tayo ngayon? Kilala ba natin yung pagpapala na dumarating sa buhay natin? Alam ba natin kung kanino nanggagaling? Kaya mga kapatid, silbing hamon sa atin ito. Na ang pagpapala na dumarating sa atin ay hindi man lang pinansyal lang. Hindi nasa anyo ng pinansyal, kundi nasa anyo ng kapayapaan ng pag-iisip. Katiwasigan. Kalusugan ng ating pamilya. Kapanatagan. Diba? At kahit kailan ang mga bagay na ito, hindi kayang ibigay ng kapitbahay. At ang kaya ng mga pagbigay nito sa atin, ay ating Panginoon Diyos. Basahin natin sa Lucas 6:38. Nasabi po nito, Mangagbigay kayo at kayo'y bibigyan. Takal na mabuti, liklik-liklik at umaapaw. Ay ibibigay nila sa inyong kandungan sapagkat sa panukat na inyong isinukat ay doon kayong muling susukatin. Mga kapatid, babasahan ko po kayo ng English dahil napakagaling ko po sa English, no? Yung International Version, sabi po dito kasi ganito. Basahin ko lang po yung umpisa. Give and it will be given to you. Sa New Living Translation, give and you will receive.
Sa English Standard Version, give and it will be given to you. Mga kapatid, kahit anong salin sinasabi sa Panginoon, magbigay ka at ito'y ibibigay sa inyo. Mga kapatid, kahit saan natin dalhin, ang pagpapala ay patuloy na dadalhin sa buhay natin kung marunong tayo magbalik. Mga kapatid, sino dito ang gusto patuloy na umaagos sa pagpapala sa buhay? Sino dito ang masaya magbibigay sa buhay? Paunahan tayo sa panalangin ng magbibigay. Matawag natin si Brother Erapon. Yes, God, Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa napakagandang umaga, O Lord God. Yes, God, Panginoon, patuloy kami nagpapasalamat, Panginoon, sa patuloy mong pagpapala, Panginoon, sa amin, Panginoon, sa lahat po, Panginoon, na magbibigay, Panginoon, ibalik niyo po sa kanilang siksik, liglig, at umaapaw pa, sa pangalan ni Jesus. We bring the sacrifice of faith into the house of God. We bring the sacrifice of faith into the house of God. And we offer unto you the sacrifice of faith. And we offer unto you the sacrifice of faith. Maraming salamat po sa ating mga musicians. Oras, nagkasundo-sundo rin tayo. Bago ko tawagin mga kapatid ang ating tagapagsalita ngayong umaga, nais ko lang po magbigay ng konting info. Ang lalaki ng Diyos na to, mga kapatid, ay naging kasama pa ni Mama siya sa Sunday School. Kaya ganun na lamang ang pagkatuwa namin nung napalitaan namin na siya ang pinadala dito. No? Ang kanyang pamilya ay naglilingkod din sa Mandaluyong Church. Mga born again Christian din. At ang pastor natin ito ay naging matagumpay na rin sa paghawak ng iba't ibang churches. Nawakan na rin niya ang Bulacan at maging ang Novaliches. Tama po ba? At ngayon, lubos na pinagpala uli ang Marikina. Ayaw ko na pong mahabay. Nais ko lang pong tawagin ang ating bagong magiting na pastor. Lipid mo lang. Bago, ayun! Sorry, excited po ako. Natwas ko na yung pagkati. Hindi na pala. Download na lang. Yan. Church, dan ako po masaya ng mga po sa inyong lahat.
Pero hindi tayo mga disciples. Salamat sa Lord niya, sa Christopher, nagtulong sa atin para pagpatuloy ng gawain. Kaya sila mga disciples na patuloy na sumusuporta sa mga Panginoon. Hindi pa tayo mula ng building, mga kapatid. Napakaraming pagsubok sa Marikina. Pero ang Church of Marikina is a living church. Amen. Alam natin na hindi mong tatakumpay ang kaaway laban sa Church sa Marikina dahil hindi ito sa atin, ito rin sa Panginoon. Ang pangalawang observation ko sa Marikina, we are a living church. Hindi alam natin ang Marikina sa tulong ng prayer schedules. Amen. Meron tayo morning prayer, sometimes evening prayer. Alam mo, hindi tayo nawawalan ng schedule pagdating sa panalangin, overnight prayer, meron pa tayong prayer and fasting. Kaya puno-puno tayo ng panalangin sa Marikina. Narito tayo dahil meron na lang namin para sa ating church. Amen. Hindi sa lahat ang church natin sa Marikina, it is a church with a vision. Amen. Hindi pa rin nawawala sa aking paniwala ng Marikina Church balang araw ay magiging Mother Church. Amen. This church will be a missionary sending church. Ang Marikina Church ay magiging patuloy na magiging disciple-making church. Amen. Ang panawagan natin ay hindi lang basta magkaroon ng branch ang Father's House sa Marikina o hindi magkaroon ng isang church na magpapangalanan. Amen. Kaya maraming may binabangon ng Panginoon. Amen. Sa Panginoon ng may pangangailangan. Ako po ay masaya sa ating bagong pastor. Ay sa pagbuling bukod sa panawagan. Yung mga masasabi ko ay kilala natin personally. Amen. Sa kaibigan namin. Masasabi ko sa kaibigan sa mga kaluluwa. May pangangailangan at may puso sa mga disciples. Kaya bakit ko sa Marikina Church na kapatid, supportahan natin ang ating pastor. Ang kasama ko ay walang pagpapala at ilalim ng Diyos sa atin. Mga disciples, huwag kayong mahiyang lumapit sa Kanya. Amen. Kapag may problema, at may tanong, wala na silang pangalangin, ang kasama ko ay naman ng Lord, at hindi sila mag-ilap lapitan. So, as a previous pastor of this church, I am honored to introduce you to our new pastor in Marikina, Pastor Johnny Natingi and Sister Tess. Amen. Praise God. Mabuti ang Diyos, mga kapatid. Amen. May mga karanasan kayo at na po pwedeng ibahagi sa bawat isa kung gaano ang Diyos ay napakabuti sa bawat isa sa atin. And personally, ako masasabi ko, mga kapatid, na talagang dakila ang kabutihan at katapatan ng ating Panginoon, sapagkat ang Diyos ay patuloy na may ginagawa at patuloy pa siyang may gagawin sa ating buhay, sa ating pamilya, sa kanyang iglesia. No? Maraming salamat sa ating Panginoon sa pagkakataon ito na makakapangaral akong muli ng salita ng ating Panginoon, at salamat din sa ating pong leader, sa ating pong pastor, kay Pastor Boyet, kay Sister Susan sa Mandaluyong Church, at muli tayong napagkatiwalaan na makapag-ministeryo at makahawak, humawak muli ng ministry ng church dito sa Marikina. Salamat sa asawa ko, sa aking anak, patuloy silang nagtitiwala sa plano at layunin ng Diyos para sa aming buhay. Siyempre sa inyo, salamat din sa inyong pagtanggap sa amin. Amen. Kahapon pa lang, kagabi pa lang ay ramdam ko na, na ang Espiritu ng Panginoon ay naririto kung ano ang sigla na nandoon
sa Mandaluyong Church, sa ating Mother Church, ay yun din ang naririto sa lugar ng Marikina. Amen. Si Pastor Ricky, napanood natin no, sa kanyang video. Salamat sa iyo, Pastor Ricky, sa iyong pamilya. Pinagkatiwalaan ko rin kami na dito sa Marikina ay makapag-ministeryo rin na sa mga gagawin ng ating Panginoon. We are looking forward sa mga dakila pang bagay na gagawin ng ating Panginoon. At kasama kayo ron, no? Lahat tayo magkaroon tayo ng isang kaisipan, isang puso, at paniniwala na ang Diyos ay nakaupo pa rin sa kanyang trono. Siya pa rin ang may kontrol ng lahat at kaya niyang gawin ang kanyang pagbuti at dakilang plano at magandang destiny para sa karya ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise God. Pandemic, tapos itong sunod-sunod na bagyo, ang pagbaha, mga karanasan sa iglesia na kung saan ay makikita natin na sabi nga kanina ni Pastor Ricky, parang kung iisipin mo parang napakahirap na sumulong at magpatuloy. At ang ginamit na talata ni Pastor Ricky ay ang Book of Matthew. Amen. Chapter 16. Totoo yun na ang iglesia ay, ang nagmamay-ari nito ay ang ating Panginoon. May mga gagawin ng kaaway, may mga gagawin ng diablo para sirain at wasakin ang gawain ng ating Panginoon. All throughout years, napakaraming panahon ang lumipas. Iba't ibang mga pamamaraan ang ginagawa ng kaaway. Mga tao, ginagamit niya kalamidad, trahedya, sa bawat pagsulong ng panahon at ng mga taon sa daigdig na ito. Iisa lamang ang hangangin ng kaaway natin sa pananampalataya ng diablo. Kundi, huwag magpatuloy ang iglesia na itinayo ng ating Panginoon. Dahil ito ay alam natin at gusto ko pa rin itong ipaalam sa bawat isa sa atin. At marahil alam din natin na kahit pilit itong ginagawa ng ating kaaway sa pananampalataya, still, ang iglesia nakatayo pa rin. Ang iglesia ng ating Panginoon ay nagpapatuloy pa rin na gawin ang kalooban ng Diyos, ipangaral ang Ebanghelyo sa ating fellowship para sa mga disciples na narito. Marahil alam din ninyo at itinuro na rin sa inyo, sinabi na rin ni Pastor Ricky sa inyo, kung ano ang history o kasaysayan ng ating kapulungan. Mula sa ating pastor sa lingkod ng Diyos kay Pastor Raymond Mitchell, ibinigay ng Panginoon ang pangitain, isang napakaganda at dakilang pangitain para sa kanyang iglesia. Ginamit si Pastor Raymond, ngunit napakarami pa rin na mga karanasan o naranasan ng ating pastor na ito na kung saan pilit na ibinabagsak ang gawain, ibinabagsak ang ating leader, ang lalaki ng ating Panginoon upang wasakin ang gawain ito at ang pangitain ay binigay ng Diyos para sa Kanya. 50 years na ang ating fellowship. Sabi nga, this next year, 51 years. For 51 years, ang iglesia ng ating Panginoon, ang ating fellowship, nakatayo pa rin. Napakaraming mga assault ang ginawa ng kaaway. Napakaraming trahedya, krisis ang pinagdaanan, but still, matatag ang church. Kahit pandemic, nakapagtanim ng church, hindi lamang nga dito sa Pilipinas, kundi maging sa ibang bansa. At naniniwala tayo, mga kapatid, marami pang gagawin ang Panginoon. At itong gusto kong ibahagi sa bawat isa. Dito sa church sa Marikina, hindi pa tapos ang Diyos. Sa
bawat isa ang patungkol dito. Gusto kong mangaral sa paksang ito, hindi pa tapos ang Diyos. Sa ating Biblia, Exodus chapter 14, inang talata ang nais kong basahin sa umagang ito. Tulungan tayo samahan ng ating Panginoon. Exodus chapter 14, verse 3. Tapos, sundan natin verse 10 up to 12. At isa pa, chapter 15, verse 9. Doon pa rin sa Exodus. Ito po ang pagkakasabi. Chapter 14, verse 3. Exodus. At sasabihin ni Paraon tungkol sa mga anak ni Israel na nasisilo sila sa lupain. Sila'y naliligid ng ilang. For Pharaoh will say of the children of Israel, they are entangled in the land. The wilderness had shut them in. Sa verse 10 up to 12, ito ang sabi. At nang si Paraon ay nalalapit, ay itiningin ng mga anak ni Israel ang kanilang mga mata, at narito, ang mga Ehipsyo ay sumusunod sa kanila. At sila'y natakot na mainam. At ang mga anak ni Israel ay humibig sa Panginoon, at kanilang sinabi kay Moises, dahil ba sa walang libingan sa Ehipto, kung kaya dinala mo kami rito upang mamatay sa ilang? Bakit ka gumawa ng ganito sa amin, na inilabas mo kami sa Ehipto? Di ba ito ang sinalita namin sa iyo sa Ehipto na sinasabi, pabayaan mo kami na magapaglingkod sa mga Ehipsyo, sapagkat lalong mabuti sa amin ang maglingkod sa mga Ehipsyo, kaysa kami ay pamatay sa ilang. Sa chapter 15, verse 9, ito ang sabi. Sinabi ng kaaway, take note, ang kaaway ang nagsasalita. Ang kanyang sinabi, aking hahabulin, aking aabutan, magbabahagi ako ng samsam. Ang aking nasa ay masisiyahan sa kanila. Aking bubunutin ang aking taba, lilipunin sila ng aking kamay. Purihin at pagpalain ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Madali tayo po. Manalangin tayo sa ating Panginoon. Dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami. At ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na aming pinaglilingkuran, na mayroong magandang plano at layunin sa iyong iglesia, sa iyong mga anak. Kami sumasampalataya, Panginoon, na sa umagang ito, ikaw ay gagawa at kikilos sa bawat isa. Mapalakas, Panginoon, ang iyong mga anak upang magawa namin ang iyong mga plano at nilalayo sa aming buhay at maging sa lugar nito ng Marikina. Pagpalayo ang pangangaral ng iyong salita, gamitin mo ang lingkod, itago mo ako sa iyong likuran. Ikaw po ang mangusap sa bawat puso ng naririto. Inaangkin namin ang katagumpayanan at maingat namin ibinabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Dati magsabi ng Amen. Palakpakan natin isa pa ang ating Panginoon. Verse 9, chapter 15, ang pinasa nating talata. Yun ang sinasabi ng kaaway sa bawat isa. Ang kanyang tinig ay kanyang inilalakas. Sa bawat pandinig ng mga mananampalataya, sa bawat iglesia, ang kanyang tinig ay kanyang binabanggit o sinasabi, ipinaparinig sa bawat mananampalataya. Uli nating tingnan ang kanyang sinasabi o ang kanyang sinabi. Sabi ng kaaway, the enemy said, I will pursue, I will overtake. Hindi ng kaaway. Lahat ng paraan ay gagawin niya. Sabi niya rito, lilipulin niya ang bayan ng Diyos. Sabi niya, kanyang bubunutin ang kanyang taba. I will draw my sword, my hand shall destroy them. Ito ang gustong gawin ng kaaway sa kanyang iglesia. Ibig sabihin nun, dahil meron tayong kaaway, we are on a war.
tayo ay nasa digmaan. Meron tayong kalaban, meron tayong kaaway. Gaya nga ng sabi ko, lahat ay kanyang gagawin upang madaig, upang sirain, wasakin ang buhay ng mga naglilingkod sa Panginoon, upang wasakin at sirain ang church ng ating Panginoon. O ang atake, ang kaaway, siya ay umaatake ng may kasiguraduhan. Punong-puno siya sa kanyang puso ng pagnanasa. Gusto niya sa bawat hakbang na kanyang gagawin, sinisigurado niya na lahat ng kanyang taktika at plano para sirain ang buhay ng isang mananampalataya, ng isang alagad, ay maganap. Ang paboritong salita ni Satanas at ang paboritong salita ng impyerno, you are finished. Tapos ka na. Imagine natin ang Israel. Naroon sila sa sitwasyon na kung saan sa harap ng napakalawak na pulang dagat, wala silang ibang mapuntahan. Kahit saan sila tumingin, naroon sila sa kawalan. Bagamat naroon na sila sa napakaganda pasimula na napakaganda plano ng Diyos sa kanila, sa kanilang buong bayan, but still, ang kaaway ay hindi pa rin tumigil. Nakalabas na sila sa lupain ng Ehipto, subalit naroon sila dinala o nalagay sa tinatawag na parang alanganin. Yun ang dahilan kung bakit ang ilan sa kanila, nang makita nila sa kanilang likuran, si Paraon at ang kanyang mga hukbo. Ang hukbo ng kaaway ay naroon at handa silang lipulin ang sabi ng Biblia. Ang kanilang mga puso ay nanlumo at sila ay nakaranas ng katakutan. Ibig sabihin, naroon sila sa sitwasyon na tila sila ay natrap. Wala silang mapagbalingan, wala silang makita na paraan o daan para makaligtas o makaalpas sa kanilang sitwasyon. Sipin natin ang mga nangyaring ito. Marahil ang iba sa inyo ay napasok ng ganong kaisipan. Napakinggan natin yung sabi ni Pastor Ricky, nawalan ng pastor ang church, maraming pinagdaanan, hanggang sa dumating ang punto na dito sa church ay nagtitipon pa rin, pero parang hindi na ganun ka-normal yung ating mga ginagawa. Tapos dumating pa itong ganitong sitwasyon. Ano yung mararamdaman mo? Ano yung nararamdaman mo? Ano yung naiisip mo? Pero ang kaaway nagsasabi, tapos ka na. Pilit ka niyang panghihinain ng loob. Aalisan ka niya ng lakas ng loob. Tila gusto ka niyang lumpuhin para hindi ka na makakilos at makagawa sa kaharian ng ating Panginoon. Panghihinain niya ang iyong espiritual na buhay. Kanyang aalisin ang liwanag na nasa isipan mo para maging malabo na sa iyo ang magandang plano ng Diyos sa iyong buhay. Oo, ang kaaway ay nagsasabi, tapos ka na. Pero dapat din natin maunawaan, may counter-attack ang kalangitan. Ang kalangitan ay kumikilos din. Sa bawat galaw at atake ng kaaway at pagkilos dito, ang buong kalangitan, ang ating Panginoon ay meron pa rin ginagawa na pagkilos sa bawat isa. At yun ang napakaganda na ating makita, lalong-lalo na sa kapanahonang ito. Sabi ng salita ng Panginoon, John chapter 10 verse 10, hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa.
Ang sabi ng sumunod na kamahayagan ng Panginoong Jesus, ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at ng kasaganaan ito. Tingnan mo ang bawat gawa ng kaaway. Gusto kanyang pagnakawan, gusto kanyang puksain, gusto kanyang patayin ang espiritual mong buhay, ang pananampalataya mo sa Panginoon, ang pangitain na inilagay sa iyo ng Diyos. Gustong nakawin, gustong agawin ng kaaway. Ngunit ang sabi ng Panginoon, si Jesus ay naparito upang ikaw ay bigyan ng buhay. Kung ang kaaway gusto niyang patayin ang iyong espiritual, ang iyong paglilingkod, ang gusto na nating Panginoon, bigyan ito ng buhay. Can we say amen? Ang bawat mayroong buhay, ito'y lumalago. Kapag patay na, wala nang pag-asa itong lumago. So, ibig sabihin, binibigyan tayo ng ating Panginoon ng kalakasan upang tayo ay makapagpatuloy sa lahat ng ating mga ginagawa. Ang sitwasyon ng mga Israelita sa ating teksto, tila naranasan din natin. Parang wala na, parang nasa kawalan tayo. Sabi ni Paraon sa kanila, sila ay naliligid ng ilang wilderness. Kahit saan sila tumingin, wala silang makita na way, na paraan o daanan para sila ay makawala at makaalpas sa alanganing sitwasyon. Pero tandaan natin ito, kahit tila ikaw o tayo ay nasa ilang, sa sitwasyon na parang alanganin, tandaan natin ito, hindi pa natin nakikita ang mga dakilang pagkilos na gagawin ng ating Panginoong Diyos. May mga ginawa na siya sa church sa Marikina. Ilang taon na ulit? 5 years ba? 5 years. Sa loob ng 5 taon, marami ka nang nakitang ginawa ng Panginoon sa Marikina. Amen? Tingnan mo yung paligid mo. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo. Huwag ka magulat, ha? Kaya tingnan mo katabi mo. Alam mo kung anong ibig sabihin yan? Bawat isa sa atin, bawat isa sa inyo na narito ngayong umaga, lahat ng yan ay pagkilos at gawa ng ating Panginoon. Amen? Pero gusto ko sabihin sa bawat isa, hindi pa tapos ang Diyos. Hindi pa natin lubusang nakikita ang mga higit at dakila pang gawa at pagkilos na gagawin ng ating Panginoon. Gusto ko sabihin sa bawat isa, God knows exactly where you are. Alam ng Diyos eksakto kung nasaan ka, kung ano ang kalagayan mo, kung ano ang pinagdaraanan mo, kung ano ang iniisip mo. Alam ng Diyos yun. At meron siyang mga pagkilos na ginagawa habang ikaw ay nasa ganyang sitwasyon ng iyong buhay. Tandaan mo itong maigi, kapatid. Pagka ikaw ay nasa sitwasyon na hindi maayos, dapat panatilihin mong maayos pa rin ang iyong espiritu. Kasi kadalasan, kapag nandoon ka sa sitwasyong hindi maayos, doon ka nagkakaroon ng kalituhan. May mga pagkakataon na nawawalan ka ng gana. Nasasabi ko ito dahil ako ay naroon sa ganoong sitwasyon din. Hindi lang ikaw ang nakakaranas ng ganoon. Sa loob ng ilang taon, nasa ganoon akong sitwasyon, nasa kalituhan, hindi ako sigurado sa mga gagawin ko. Nasa kalituhan ako, gagawin ko ba ito o hindi? Nahihirapan akong magdesisyon. Ngunit alam ko sa puso ko, mayroon pa rin panawagan ang ating Panginoon sa aking buhay. Alam niyo sa sitwasyong mahirap, yung mga sitwasyon ko noon na wala ako sa ministry, mahirap na sitwasyon sa akin, sanay akong mangaral. Sanay ako na kung saan umawak ng mga disciple, tulungan sila,
para marating nila ang kanilang magandang destiny sa kaharian ng ating Panginoon. Gusto ko ang lahat ng mga ginagawa ko ngayon. Subalit, dahil sa pangyayari sa aking buhay na aking naranasan, na aking lubusang pinagsisihan, akala ko noon tapos na ang lahat. Yun ang nalagay sa aking isipan. Dahil doon, yung pananalita ng kaaway, tapos ka na. Pero alam mo mga kapatid, habang nasa sitwasyon akong gano'n, naisishare ko rin sa ibang mga pastor, may mga binibigay sa akin ng Panginoon na kapahayagan. Bilang sa kanila, parang hinahayaan ko lang, kasi nga nandun ako sa kalituhan. Pero alam mo mga kapatid, alam ng Diyos eksakto kung saan ka naroon. Alam ng Panginoon eksakto kung anong pinagdaraanan natin sa ating mga buhay, pinagdadaanan ng isang mananampalataya at ng alagad sa kanyang buhay. Tandaan natin ito, kapag ikaw ay nasa sitwasyong hindi maayos, panatilihin mo pa rin maayos ang iyong espiritu. Napakumbabaan, pagsulot pa rin. Umisan, nasasaktan tayo. Pero, tuloy lang, panatilihin mo maayos na espiritu sa iyong puso. Ang pinakamahirap yung mawala ka sa Panginoon. Napakahirap bumalik. Napakahirap kapag wala ka sa kalooban ng ating Panginoon. Marahil ikaw ay nabigo, marahil ikaw ay bumagsak, at sinasabi ng kaaway, tapos ka na. Gusto ko sabihin sa bawat isa, hindi pa tapos ang Diyos sa buhay. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang mga Israelita, nung sila'y umalis, lumabas ng Ehipto, lubos ang kanilang kagalakan. Ramdam nilang kilos ng Diyos, totoo ang aming Panginoon. Pinalaya tayo ng ating Panginoon, nag-aawitan sila. Naririnig ng bawat isa kung ano ang nilalaman ng puso ng bawat isa habang sila ay umaalis sa lugar na nasa matagal na panahon sila ay inalipin at pinahirapan. Ramdam nila ang kagalakan iyon. Subalit nang nakita nila si Paraon, nakita nila ang hukbo ng kaaway sa kanilang likuran, nawala ang kagalakan iyon. Ang kanilang puso, napalitan ng takot. Basahin ninyo ang nangyari. Basahin natin ha. Pwede okay lang, aningin na ulit natin ha. Chapter 4, 10 up to 12. Merong napakagandang katotohanan akong nakita rito. Tingnan ninyo. 10 to 12 hulihan ng Exodus chapter 4. Nang si Paraon ay nalalapit, malapit na si Paraon sa kanila, aabutan na sila, ay itiningin ng mga anak ni Israel ang kanilang mga mata, at narito ang mga Ehipsyo ay sumusunod sa kanila, at sila'y natakot na mainan. Nagkaroon sila ng takot. At ang mga anak ni Israel ay humibig sa Panginoon. Napakagandang ugali. Sila ay nanalangin sa Panginoon. Nakaramdam sila ng takot, at ang magandang ginawa nila, sila ay lumapit sa Panginoon. Humibig, nanalangin sila. Kaya kapag ka meron kang takot na nararamdaman sa iyong puso, nahihirapan ang iyong kalooban, lumapit ka agad sa Panginoon. Amen ba mga kapatid? Kaya sa prayer yung ginagawa ninyo rito, na panalangin, sabi ni Pastor, prayerful church ang Marikina, hindi dapat mawala yun sa iyo. Dapat ikaw ay patuloy na nanalangin. Bukas ang iglesia, 6 hanggang 8 ng umaga. Bukas naririto tayo. Amen? Mananalangin tayo. Hindi natin iiwawala sa ating puso ang magtiwala palagi sa ating Panginoon. Hindi natin kaya. Hindi mo kaya sa iyong sarili. Ang mga Israelites, hindi nila kaya, nakita na napakarami at lahat sila ay mayroong sandata na makapag-upuksa sa kanilang lahat. Kahit gano'n sila karami, patay sila. Kaya sila lumapit sa Panginoon. Pero tignan mo ang sumunod na ginawa nila. Yung sumunod na talata. Sa verse
Verse 11. Tingnan nyo, sige. Ito magsabi, ayun nyo ha. At kanilang sinabi kay Moses, matapos nilang manalangin sa Panginoon, sino ang sunod nilang sinabihan, kinausap? Ang kanilang leader, ang kanilang pastor. Anong sabi nila? Anong approach nila sa kanilang leader? Dahil ba sa walang libingan sa Egypto? Kung kaya dinala mo kami rito upang mamatay sa ilang, bakit ka gumawa ng ganito sa amin? Na inilabas mo kami sa Egypto, di ba ito ang sinalita namin sa iyo sa Egypto na sinasabi, pabayaan mo kami na makapaglingkod sa mga Egyptyo, sapagkat lalong mabuti sa amin ang maglingkod sa mga Egyptyo kaysa kami ay mamatay sa ilang. Nagkaroon sila ng ibang pagkilala sa kanilang leader, sa kanilang pastor. Inaaway na nila ang kanilang leader. Kailan ito naranas? Kailan ito nangyari? Nung sila ay nasa kawalan. Nung sila ay nasa alanganing sitwasyon. Nung sila ay nakaramdam ng takot sa kanilang puso. Tama ang ginawa nila, lumapit sila sa Panginoon. Ngunit mali ang kanilang ginawa nung sila ay nagkaroon ng maling pagkakilala sa leader, sa lalaki na ibinigay ng Diyos para sa kanila. Yun ang mahirap. May pananampalataya sa ating Panginoon, ngunit pagdating sa lingkod ng Diyos, nagkaroon sila ng ibang damdamin. Isang napakaganda sa loob ng church, yung meron tayong magandang relasyon sa bawat isa at mag-isa sa lingkod ng ating Panginoon. Amen? Praise God. Marahil sa ating kalooban tayo ay nasaktan. Pero tandaan pa rin natin ito, walang perfectong leader. Kaya ipinagpipray pa rin natin sila. Ang mga pastor, ipinagpipray natin. Amen? Araw-araw. Huwag natin iwaglit sa ating mga panalangin, ang ating mga pastor, ang ating mga leader. Hindi natin alam kung anong kinakaharap nila. Amen? Isipin mo yung kinaharap dito ni Moises. Mabuti kung ilan tayo ngayon. Kulang tayo 20, di ba? 20 lang. Si Moises, gaano karaming Israelites ang mga naroroon at paano kung sabay-sabay pa nila kung ano-ano ang kanilang mga sinasabi dahil sa takot nila. Hindi alam ni Moises kung sino unang pakikinda o ano ba ito. Amen ba mga kapatid? Pero tandaan mo ito, taktika rin ng kaaway yun. Gawa rin ng kaaway yun. Bakit? Kasi kapag nagsimula na magkaroon tayo ng ganoong kaisipan at damdamin sa ating pastor, naiiba rin ang ating isipan. Naiiba rin ang ating kalooban para sa lingkod ng ating Panginoon. Yung relationship natin, yung magandang relasyon natin sa kanila ay nawawala. Kaya dapat pakinggan mo ito ha. Tandaan natin ito. Ang iyong destiny nakasalalay sa iyong aayunan. Anong aayunan mo? Ano ang iyong paniniwalaan? Ang mga Israelita na bago ang kagalakan, na nararamdaman nila, na bagong bigla ang kanilang pinaniniwalaan, na bagong bigla ang kanilang pagkakilala sa likod ng ating Panginoon. Kaya dapat siguraduhin mo tama ang magiging pagpili mo. Amen ba mga kapatid? Hallelujah! Dapat tanungin natin ang ating sarili. Sino ang aking paniniwalaan? Ang iyong sarili na pinanghihinaan dahil sa iyong pinagdaraanan? Ano ang iyong paniniwalaan? Ang kalagayan ng ating kapanahunan? Na ang iba hindi na dumadalo sa church dahil natatakot. Ang paniniwalaan mo ba ang sinasabi ng diablo o ang sinasabi ng Diyos para sa iyo? Tandaan natin ito. May pagkilos pang gagawin ng Diyos, hindi pa siya tapos. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Don't quit. Don't quit. Don't step back. Ang step back, maganda lang yan sa basketball. Magandang move lang yan sa basketball. Tapos ngayon, may double step back na. Di ba?
Pero sa spiritual, hindi ganoon. Huwag kang aatras. Dahil pag umatras ka, yung teritoryo na binigay sa iyo ng Panginoon, nalilimitahan, nababawasan. Bakit? Dahil habang umaatras ka, umaatake ang kaaway sa iyo. Dapat, humakbang ka akin. Don't quit. Kahit nahihirapan. Huwag tayong tatalikod. Lalo na sa kapanahunan ito. Amen? Tingnan mo anong nangyari kay Job. Kilala niyo si Job, di ba? Basahin ko yung huling yugto ng kanyang buhay. Job chapter 46. Tingnan mo sabi ron. Job chapter 46, verse 16 up to 17. Ito yung dalawang talata sa katapusan ng kabanatang 42 ng aklat ni Job. Ang sabi rito, sa English, basahin mo sa English chapter 42, 16 up to 17. After this, lived Job 140 years, and saw his sons, and his sons' sons, even for generations. So Job died, being old and full of age. Anong pinagdaanan ni Job? Di ba hinihingi ni Satanas ng kapahintulutan sa Diyos na kanyang pagbuhatan ng kamay si Job? Ubus ang kanyang mga anak, ang kanyang ari-arian, nagkasakit pa siya. Yan, yung kanyang buong katawan mula puyo hanggang talampakan nagkaroon ng bukol. Tapos yung kanyang asawa, sinusumpa pa siya. Grabing karanasan. Di ba mga kapatid? Sobrang yung nararamdaman ninyo. Pero ano sabi ng Biblia? Patuloy pa rin siya. Sumamba pa rin siya sa Diyos. Ginawa pa rin ni Job ang kalooban ng Panginoon. Pagdating dito sa talatang binasa natin, 140 years na nabuhay si Job, nakita niya pa ang kanyang mga naging anak. Nagkaroon pa siya ng anak. At ang sabi ng Bible, kung babasahin mo roon, mas magaganda ang naging anak ni Job kaysa sa mga taong naroroon sa lupain. Yung kanyang skin. Kanyang balat. Kung dating puno ng bukol, kuminis. At hindi lang yung kanyang mga anak ang kanyang nakita pa. Nakita pa rin niya yung kanyang mga apo. Pinagpala ng Diyos ang huling sandali ng buhay nito. Bakit? Hindi pa tapos ang Diyos eh. Naranasan ni Job yun, mahihirap isandali ng kanyang buhay, pero hindi pa tapos ang Diyos. Ang ganda ng naging ending ng buhay ni Job nung naririto siya sa lupa, pero alam natin, ang ending na yun dito sa lupa lang. Pero ang relationship, fellowship ng Diyos kay Job, nagpatuloy nung siya ay nasa kaharian na ng Palagpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Ang sabi after this ano? Yung mga naranasan nito, ganoon din sa iyo. May katapusan ang pinagdaraanan mo. May katapusan ang pinagdaraanan natin sa buhay. Marahil, pagkatapos ng mensaheng ito, mayroong pagkilos ang Diyos sa buhay mo. Pagkatapos ng ating gawain ngayong umaga, mararanasan mo ang pagkilos at kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Marahil pagkatapos ng iyong sitwasyon, mararanasan mo kung ano ang kilos ng Diyos at ang pagpapala ng Diyos sa iyo. Marahil pagkatapos ng iyong sufferings, ng iyong trials, pain na nararamdaman, pagkatapos niyan, doon mo mararanasan naman ang pagkilos ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Pagtapos ng 3 years sa aking buhay, yun eh, after this, eto naman, nakakapangalan ulit ako. Amen? Ito naman sa, marunong pagkakamang pangalan.
Amen. Napakabuti ng Panginoon, narito tayo sa ating fellowship, mga kapatid. Napakabuti ng Panginoon. Pangawakan mo ang plano at pangako ng Diyos sa iyong buhay. Kaya pag sinabi ng kaaway, you are finished. Pag sinabi ng kaaway, tapos ka na, sabihin ko sa kaaway, hindi pa tapos ang Diyos. Mayroon pang gagawin ng Panginoon. Oo, nabigo pa, bumagsak tayo. Bahagi ng buhay yan. Bahagi ng buhay yan, pero hindi na daw tapos na ang lahat sa buhay. May gagawin pa ang ating Panginoon. Kung ang Diyos gumawa sa mga Israelites, kung ang Diyos gumawa pa rin sa buhay ni Job, gagawa pa rin ang Diyos sa buhay mo. Amen. Hindi pa natin nakikita ang mga dakilang pagkilos na gagawin ng ating Panginoon. Habang, sabi sa Biblia sa ating talata, habang papalapit si Paraon at ang mga Ehipsyo sa Israelitas, lahat sila, si Paraon at ang kanyang buong hukbo, sumisigaw. Nagsiselebrate. Ganun yun. Kapag pinanghihinaan ka, buong hukbo ng impyerno, nagsisigaw. Ilalakas nila, tingin nila, para lalo ang panghinamin, para lalo ang ibagsak, para lalo ang lupuhin at wala nang magawa sa kaharian ng ating Panginoon. Pero dapat mong marinig ang tinig ng Diyos sa lakas ng tinig ng impyerno. Dapat marinig mo ang tinig ng Diyos. Hindi pa ako tapos sa iyo, anak. Kukumpletuhin ko ang plano ko sa buhay mo. Amen. Akala ni Satanas tapos na. Pero hindi pa. Akala ni Satanas tapos na ang pagkilos ng Panginoon, ang pagkilos ng Panginoon nung si Jesus ay nakapako na doon sa krus ng Kalbaryo. Namatay si Jesus, tuwan-tuwa si Satanas. Tuwan-tuwa ang hukbo ng impyerno. Dahil nakita nila ang anak ng Diyos, si Jesus, nakapako, nakabayubay doon sa krus, doon sa Kalbaryo. Tuwan-tuwa sila nagsiselebrate. Makita nila, si Jesus, ang anak ng Diyos, na nagtatawang tao, ay inilibing. Ngunit ang kanilang kagalakan, 3 araw lang lumipas. Kaya sabi ng Biblia, paglipas ng 3 araw, ang Jesus, si Jesus na anak ng Diyos, na ipinako nila sa krus, namatay, inilibing. Hindi paglipas ng 3 araw, si Jesus ay muling nabuhay. Amen, mga kapatid. Hindi pa ba sa Diyos? Hindi pa marami na maraming gagawin ng Panginoon. Amen. Ang kaaway ay marahas. Marahas si Satanas. Kaya dapat din tayo maging marahas. Ipapangaral natin ang Ebanghelyo. Mangangaral tayo, mag-street preaching tayo. Ipabalita natin dito sa Marikina, buhay si Jesus na pinaglilingkuran natin. Marami pang gagawin ng Panginoon sa mga nagpatutuwa rito. May mga, alam ko, may mga patutuwa kayo. Sabihin niyo yan sa mga tao. Pag humayon tayo, pakilala natin sa kanila na si Jesus ang nagbago sa ating buhay. Si Jesus ang gumawa ng dakilang gawa sa ating mga buhay. Amen? Hallelujah. Lahat gagawin ng kaaway at sasabihin niya, tapos ka na. Pero tandaan natin palagi, ilagay natin sa ating mga puso, hindi pa tapos ang Diyos. Amen? Hindi pa tapos ang Diyos, marami pa siyang gagawin sa buhay natin as a church natin dito sa Marikina. Palakpakan natin. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! We praise you, Jesus. We thank you, Lord. Dakila ka, O Diyos. Maraming salamat sa katapangan mo, Panginoon. Hallelujah. Bawat ulo ay yumuko ngayong umaga. Amen. Mabuti ang Diyos. Marahil meron kaming bisita ngayong umagang ito. O marahil tumalikod sa ating Panginoon, mahal ka ng Diyos. Alam ng Panginoon ang pinagdaanan.
ang Panginoon siyang Diyos na kayang gumawa at mag-ayos sa buhay. God is a God of restoration. Lumapit ka sa Panginoon, pagsisihan mo yung mga kasalanan, namumbalik ka sa Kanya, magtiwala ka sa Diyos. Tayo ay naka-online sa mga nasa kanilang tahanan, sumusubaybay ka sa gawain ito, mahal ka ng Panginoon. Alam ng Diyos ang sitwasyon ng buhay mo. Alam ng Panginoon ang kalagayan ng iyong pamilya. Mahal ka ng Panginoon. May magandang plano ang Diyos sa buhay mo. Pagsisihan mo ang iyong kasalanan, tanggapin mo si Jesus. Ito ang pasimula ng iyong paghakbang. Lumapit ka sa Panginoon, tanggapin mo siya ng iyong umagang ito. Mananalangin ako sa bawat isa sa mga hindi pa tumatanggap sa Panginoon, sa mga backslider, sa mga sumusubaybay sa online. Ulitin mo ang panalangin ito na nanggagaling sa iyong puso. Arihin mo na ito'y personal mong panalangin. Gagabayan lamang kita. Kung handa ka na, sabihin mo ito. Dakilang Diyos, nagpapasalamat po ako na ikaw ay mayroong magandang plano sa aking buhay. Naniniwala po ako sa iyong mga salita na ikaw ay mayroong dakilang bagay na nais gawin sa aking buhay. Humihingi po ako ng kapatawaran sa aking mga kasalanan at lahat ng ito'y aking pinagsisisihan. Tinatanggap ko po ang Panginoong Hesukristo bilang aking tagapagligtas at hari ng aking buhay. Simula sa oras na ito, Panginoong Jesus, ikaw na ang humawak at kumontrol ng buhay ko. Sinusuko ko po ang buhay ko sa iyo. Salamat, Panginoon, sa kaligtasan at sa buhay na walang hanggan na ipinagkakalo mo sa akin ngayong oras na ito. Naangkin ko po ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So kitang ipag-pray, Panginoon, tulungan mo, God, ang mga tao ito, Panginoon, na kumilala sa iyo at tumanggap sa iyo ngayong oras na ito. Dalangin ko, Diyos, maranasan nila ang iyong kapangyarihan. Ingatan mo ang kanilang ginawang pagpapasya sa umagang ito upang sila, O Diyos, ay manatili sa iyo at magpatuloy, O Diyos, na paglingkuran ka. Dalhin mo rin sila, Panginoon, sa iyong mga gawain sa iglesyang ito upang sila rin ay lumago sa kanilang pananampalataya at pagkilala sa iyo at maranasan din nila yung pagkilos sa kanilang mga buhay. Salamat, Panginoon, ang naman ang gawa ng kaaway laban sa kanila, hindi magtatagumpay ang kaaway. Sa pangalan ni Jesus, sinasansala namin sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret. Salamat po, Diyos. Natin po namin ito sa pangalan ng Panginoon. Panginoong Jesucristo. Amen. Sa bawat mananampalataya na naririto, habang lumalapit ang mga manunugtog at humihinig ng aawitin para sa ating panawagan sa altar, hindi ganun kalaki ang espasyo ng ating church building. Pero sa inyong mga upuan, ngayong umaga, pwede kang manalangin. Ano ang pinagdaraanan mo ngayon? Nalilito ka ba, kapatid? Hindi ka na sigurado marahil sa iyong ginagawa dahil sa iyong mga naranasan, sa iyong buhay, sa iyong paglilingkod. Marahil nakakaramdam ka ng panghihina. Parang umaayaw ka na. Naririnig mo ang tinig ng kaaway, tapos ka na. You are finished. Pero ang Diyos, kapatid, hindi pa siya tapos sa buhay. Marami pa siyang gagawin. At ako ay naniniwala, kapatid, gusto ng Panginoon na maranasan mo sa buhay mo, sa pamilya mo,
ang mga dakilang panggagawin ng Panginoon. Magpasya ka ngayong umaga. Isuko mo ang puso mo sa Panginoon. Manampalataya ka sa Diyos. Ipagamit mo ang iyong buhay sa Kanya. Ipaubaya mo ang Diyos. Ipaubaya mo ang buhay mo sa Diyos. Manalangin ka, kapatid. Magpasya ka ngayong umaga. Isuko mo ang buhay mo. Manalangin ka sa iyong bukuhan. Sabihin mo, Panginoon, sinusuko ko po sa iyo ang aking buhay. Naniniwala po ako sa iyong mga pangako, Panginoon. Hindi ka patapos sa buhay ko. Sa iyo po'y pinagkakatiwala, Panginoon, ang lahat ng nararanasan ko sa aking kalooban. Isinusuko ko sa iyo ang aking puso, ang aking buong buhay. Shalaramandoro, Shalarabamandoro, Oh, uri kadakilang Diyos, napakabuti mo sa akin, Panginoon, napakabuti mo sa iyong iglesia. Maraming salamat sa iyong mga ginawa ng Panginoon at sa patuloy mo pang gagawin sa iglesia dito at sa iyong mga patuloy mo kaming palagasin, Panginoon, patuloy mo punuin ang kagalakan ng aking mga puso, ang pagliligtas mo ng mga kaluluwa, Panginoon, ay aming patuloy na inaginugan. Hallelujah, hallelujah, Bibobo, Shalaranamasiliano, Roboga. Thank you, Lord Jesus. Amen. Kung tapos ka na sa pagpapananalangin, ikaw ay tumayo, amen. Awinin natin ang awinin ito. Let it fall in red and gold. Show your mighty power. Show your mighty power. Yes, amen, God. The heavens and the earth. Lord, the world is waiting. Amen. Awinin natin, mga kapatid. Hallelujah.
Hallelujah. Oh, purihin ka, Panginoon. Lord Jesus. Napansin ko lang, mga kapatid, kahit minsan nang kami sa Mandaluyong, kausap kami ng pastor, isa sa naibahagi niya, sa bawat pangyayari sa daigdig, krisis, trahedya, pandemic, bawat pangyayaring ito, tila nakakapagpayanig ng daigdig. Pero sa bawat pangyayaring iyon, ang Diyos ay mayroong ginagawa pagkatapos ng mga kaganapang ito. Laging mayroong mga ginapang na lalaki ng Diyos para ang buong sanlibutan ay amutin ang ating Panginoon at bigyan ng pag-asa. Ganito ang nararanasan natin sa ating kapanahunan. Pero naniniwala tayo, mga kapatid, hindi pa tapos ang Diyos. Amen. Maraming gagawin ang Panginoon. Maraming naranasan ng church, ang Panginoon sa parin ay nakaupo sa kanyang throne. Wala rin ang lahat. Ang kailangan lang natin gawin, pagpapababa sa Panginoon, sumunod tayo sa pinagagawa sa atin ng ating Panginoon. Kung ano ang ginagawa ng ating Mother Church, yun din ang ating gagawin dito sa lugar ng Marikina. Amen ba, mga kapatid? Disciples? Hallelujah. Kapag habang ginagawa natin ito, ma-excite tayo, magalak tayo sa gagawin ng Panginoon. Kasabihan natin ang mga gagawin ng Panginoon. Amen? Ipaparanas ito ng Panginoon sa atin. Makikita natin ang kapangyarihan ng kamay ng Diyos. Hallelujah. Ang pinin natin ang lugar ng Marikina sa pangalan ng Panginoon. Ito yung pamana ng Diyos sa atin. Amen? Hallelujah. Ingatan natin ito. Suportahan natin ang gawain ng Panginoon. Hallelujah. Gawin natin ang gustong gawin ng Panginoon para sa iglesia nito. Amen? Hallelujah. Manalangin tayo. Palapakan natin muna ang Panginoon. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon. Napakabuti mo sa iyong iglesia dito sa Marikina, Panginoon. Salamat sa buhay ng iyong mga lingkod na ginamit mo, Panginoon God. Salamat sa pangitain na binigay mo kay Pastor Raymond Mitchell, kay Pastor Glenn Clark. Salamat sa aming leader, kay Pastor Boy at Panginoon sa mga leaders namin. Hallelujah na patuloy mo silang ginagamit, Panginoon, upang aming masundan dakilang Diyos. Ang mga halimbawa, Panginoon, ang pattern na inilagay mo sa fellowship na ito, God. Salamat sa aming pastor, Pastor Ricky, Panginoon God, sa kanyang pamilya, sa kanilang pagpapagal sa iyong iglesia dito sa Marikina, Panginoon God. Pagpalain mo ang aming pastor doon sa Mandalay, Myanmar, kung paano silang pinagbunga dito sa Marikina, gayon din ang gawin mong pagbubunga higit pa, Panginoon. Hallelujah, doon sa kanilang pinagministeryo. At o Diyos, kami ng aking pamilya kasama ng mga alagad na naririto, God, nasasabik kami sa mga gagawin mo, Panginoon, sa lugar nito. Ang aming puso, ang aming buhay, sinusuko namin sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Sa iyong mga plano at layunin na gagawin, Panginoon. Bawat buhay namin ay magiging available, Panginoon, para sa nais mong gawin sa lungsod na ito. Lord God, pagligtas ka ng maraming mga kaluluwa, magbago ka pa ng maraming mga alagad na bilang Diyos sa iglesia nito. Makapagbigay kami ng kaluwalhatian at karangalan sa iyong pangalan. Ingatan mo ang iyong mga anak, Panginoon. Hallelujah. Sa pag-uwi nila sa kanilang mga tahanan, mamayang gabi, Panginoon, alas 5, magkikita kami muli sa church na ito upang sambahin ka namin, Panginoon, papurihan ka namin at pasalamatan ka namin, O God. Salamat sa iyong ginawa, lahat ng ito'y namin namin sa pangalan ng ating Panginoon Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat. Hallelujah. Ikitaan natin yung ganapin pang mga kapatiran, ano? Yung wala ngayon, puntahan natin sila, i-text ninyo sila, sabihin ninyo, may gawain tayo mamayang gabi. Amen? Mamayang gabi, dako din tayo dito. Amen? Amen? Praise God. Palapakan natin pa, no? Dismiss na po na tayo. Ingat po kayo.
pag-uwi. God bless you all, mga kapatid. Sakto kasi sa Ayun na lang.